Chapter 3, Ara's Credit Period. Stay for a while, Miss Evangelista. Mabilis na kumawala ang mura sa bibig ko. Katatapos lang ng meeting at nagmadali akong pumunta rito sa pinto. Pero si May naman, tinawag pa ako. Anong kailangan niya? Nginitian ko ang lahat ng board of directors na walang malay sa paghuhurmentado ng puso ko. Nang wala nang matira at tuluyang sumarado ang pinto, ay tumuloy-tuloy ang kaba sa aking dibdib. What do you need, Mr. Montreal? Formal kong pagbati habang nanginginig ang dalawang kamay na nakahawak sa bag ng laptop. Tumayo siya sa kinauupuan at lumapit sa pwesto ko. Nahugot ko ang hininga ng ilang pulgada lang ang iniwan niya. I can almost smell his mint breath. Both of his hands were in his pocket while his eyes were dark and roaming around my face. Long time no see, Arajan. A sarcastic voice filled my ears. Napatuwid ako ng tayo nang bigla niyang iangat ang kamay at ipasada sa jawline ko. Agad kong nilayo ang mukha ko mula sa kanyang daliri. Tiimbagan kong itinoon ang tingin sa gilid, ngunit sa sobrang lapit niya, ay halos hindi rin ako makahinga. Tumikim ako at matapang na hinarap ang mga titig niya. Tell me what you need. Magtatrabaho pa ako. Don't be too excited. Alam ko ang mga gawain mo. Gade, para saan to? What do you mean? Pilyo siyang umisi. Umayo siya ng tayo at muling namulsa sa harap ko. Ganun pa man, ang distansya namin ay hindi pa rin nagbabago. I gave you work, Arajan. Aren't you grateful? Don't tell me you didn't plan all this. Stop it. I'm warning you. Nananahimik ako. Living a peaceful life as a cheater, ha? Sarcastic ko niyang sabi. He clenched his jaw. Matalim at madilim ang mata niya nang ipilig ang ulo. Hindi kita maintindihan. Sinong lumoko sa'yo at akong pinagbibintangan mo? Napasinghap ako nang bigla niyang hulihin ang magkabilang pisngi ko gamit ang isang kamay. Diniinan niya ang paghawak doon dahilan ng pamumuhay ng takot sa dibdib ko. Ang kaba ko ay tuluyan naging takot nang makita ang galit sa mga mata niya. Why are you still denying your truest self? Agad na tumama ang naninigas kong palad sa pisngi niya. Napaigig ako sa sakit nang mas lalo niyang hinigpitan ang paghawak sa pisngi ko at biglang isinandal ang likod ko sa pader. Pilit kong inalis ang kamay niya. Ang sakit-sakit na. Naghalo ang gulat at takot sa dibdib ko. Mas lalo niyang diniinan ng paghawak. Mangiyak-ngiyak na ako sa sakit dahil sa halos magsalubong ang loob ng magkabilang pisngi ko. Fuck it, Arajan, leave! Mabilis kong pinulot ang laptop bag kong nahulog at aligagang nilisan ng silid. Abot langit ang tahip ng dibdib ko. Umayos ako ng tayo nang magawi sa pwesto ko ang sekretary ni Gade. Dumiretso ako ng restroom at hinihingal na humarap sa salamin. Namumula ang pisngi ko at bakas pa rin ang takot sa aking mata. Dinahan-dahan kong minasahe ang panga. What just happened, huh? Housework, Mom? Bungad ng anak ko pagkarating ko sa condo unit ni Maddox. Maddox offered his unit habang hindi pa enough ang savings ko to buy my own flat. Kung siya nga lang din ang masusunod, ay dito na lang daw kami tumira. But I don't want to leave everything with Maddox. Ang dami na niyang naitulong. Naka-Indian seat ang anak ko sa sofa kaharap ang malaking TV. May kinakain siyang junk food. Madilim din pagkat tanging ang ilaw sa kusina at liwanag mula sa TV lang ang nagbibigay liwanag. It went good. Kumain ka na? Not yet. I'm waiting for you.
Prepare the table, magbibihis lang ako. Mabilis akong nagbihis ng pambahay at bumalik sa kusina. Marunong magluto ang anak ko kaya't di siya magugutom kapag wala ako. How about Tito Mad? Di ba siya uuwi? Malilate daw dahil kailangang mag-overtime sa site. By the way, Nak, umupo ako sa katapat niya pagkatapos lagyan ng inumin ng kanyang baso. Nakapagdesisyon ka na ba kung saan ka mag-aaral? I want Lasal, Ma'am. Aniya at bakas ang pag-aalinlangan. Napangiti ako. Magjo-junior high pa lang si Sander. Grade 7 to be exact sa pasukan. Gaya ng sabi ko, binata na siya kung titingnan. My son is half Filipino. With his height and already built physique, aakalain mong 17 years old na ito. Napabuntong hininga ako bago lumabas sa elevator. Hindi ko kailangang magamba dahil di ko naman makikita araw-araw si Gade. I am not his secretary kaya once a month ko lang siya makakasagupa. Sana nga. Good morning, ma'am. Bati ng team ko na ibinalik ko rin. Pumasok ako sa sariling office at isinabit ang coat sa coat rack. Kakaupo ko lang sa swivel chair ay mayroon ng kumatok sa pinto. Sunod na pumasok si Shara Jean Alingasa, ang una kong nakilala sa team dahil siya ang unang nag-approach sa akin. Morning, madam. Pinabibigay po ng sekretary ng CEO. Need to finish daw ASAP. Napatingin ako sa makapal na reports na hawak niya. Thank you. Busy ang naunang linggo ko sa bagong kumpanya dahil nga sa iniwang trabaho ng ex-CFO. May mga taxes pang hindi nababayaran at pipirmahang dokumento na hindi pa nagagawa. The corporation is on the bridge of its downfall dahil nga sa nag-alsabalutang investor. Hindi raw nila natanggap ng maayos ang shares nila. Napakaraming gawain at wala pa sa kalahati ang natatapos ko. Lunchtime. Pagpapaalala ko sa mga accountants bago lumabas ng office. Busy rin sila gaya ko. Dumiretso ako sa malapit na restaurant gamit ang kabibili lang na sasakyan. Ba't kasi naiwan pa yung lunchbox ko? Ay nako. Nagbabaon ako para mas mabilis. Sayang din kasi yung order sa pag-drive at paghihintay ng pagkain sa pag-order lang. Lalo na at tambak ang trabaho ko sa ngayon. Here's your order, ma'am. Pinasalamatan ko ang waitress at sinimulan ng pagkain. Katitingin ko lang sa phone nang biglang may pumasok. Napatingala ko rito at napatigalgal sa nakita. Matangkad, matikas at napaka-misteryoso sa suot nito na white long sleeve. He almost had that dark energy wherever he goes. Kamukhang-kamukha niya talagang anak ko. Mula sa hugis ng mukha, ilong, labi at kulay ng mata. Pati ang katangkaran ni Gade ay nakuha niya. Ang daya, ako ang nagdala ng 9 na buwan tapos lalabas siya, nakamukha ng lalaking to. Agad kong binaba ang titig nang tumingin siya sa gawi ko. Mabilis kong inubos ang pagkain at bumalik sa opisina. Inumpisan ko ang trabaho. Isa-isa kong iniskim ang bawat reports na natanggap. Itinuon ko ang buong pansin sa trabaho. Ilang transaksyon na rin naman ang natapos ko. Parang malalaglag na rin ang talukap ng aking mata sa sobrang antok. Pinipilit ko na lamang idilat dahil sayang ang oras. Napahawak ako sa batok at itiningala ang ulo. Minisahi ko ang leeg ng nakapikit. I'm still bewildered with Gaden's presence. I just can't believe it and I don't understand the reason of his rage. I cheated daw? Saan niya nakuha yun? Bumaba ang tingin ko sa cellphone nang umilaw iyon. The name of my son plastered with a telephone ring on my screen. Pero ang mas umagaw sa atensyon ko ay ang oras. 10:15 PM na pala. Ma'am, nasan ka na? Ba't di ka pa nakakauwi?
Sorry, nag-overtime si mama. Pauwi na rin naman ako, nagliligpit na. Paliwanag ko habang nilalagay ang mga gamit sa bag. Do you want me to pick you up? Napangisi ako sa sinabi ng anak. Akala mo talaga ang tanda na kung makipag-usap. Alexander, di ka pa pwede. Magpalaki ka muna. Biro ko. I can book a grab, ma'am. Wag na, Sander. Pauwi na rin naman ako. Tinungo ko ang elevator at nang bumukas ito, parang gusto ko na lang na wag muna umuwi. Gade was there with his deadpan stance and he's alone. Good evening, Mr. Montreal. Mahina akong pagbati. Pinasadahan niya ako ng tingin at agad binalik ang atensyon sa harap. It seemed that it never bothers him kahit kaming dalawa lang. So dapat ako rin. Taas noo akong pumasok sa lift at isiniksik ang sarili sa gilid. It was a hush-up ride with Gade. A deafening silence between us. Pati paghinga ko ay pigil ko. Hindi lang makagawa ng ingay. Nakakahiya naman kasi sa kanya na hindi man lang gumalaw mula kanina. Nang bumukas sa basement, patakbo akong naglakad papunta sa sasakyan ko. Pero shoot ang inang tadhana, he's parking beside my car. Why are you in a hurry, Miss Evangelista? Tanong niya habang nakahawak sa bukas na car door. My child is waiting for me, Mr. Montreal. Sagot ko, trying my best not to stutter kahit halos lumabas ng puso ko sa kaba. Child. Mabilis kong binalik ang paningin sa kanya. Sinabi ko bang anak? Magdadahilan pa sana ako pero pumasok na siya sa sasakyan niya at agad inararo ang daan. Bakit nga ba ako natatakot? Dahil anytime pwede niyang malaman ng tungkol kay Sander. Walang kasiguraduhan kung matatanggap niya ito. Umalis nga siya nang wala pang bunga, then how much more kung may nabuo? I don't have any idea what's with his life right now. Probably, he has his own family. Sa edad naming to, hindi imposible. So, I'll keep and will continue hiding my ex-boyfriend's son. I'm dead serious about it. Not because of revenge, but because of wanting a peaceful life just for me and Sander. Sumakay ako sa sariling sasakyan at tinawagan ng anak na mabilis niyang sinagot. Mom, Tito Matt is already here. Do you want us to pick you up? My poor baby. I'll protect you no matter what. We don't need your father. We can stand up on our own. We don't need a heartless and egoistic figure. I have my own car, anak. On the way na rin naman ako. I'm sorry for making you wait. Pinalis ko ang luha na nakusang lumabas sa mata ko. It's okay, Mom. Just be careful on your way. Bumuntong hininga ako. Alam ko sa sarili ko na ginagawa ko rin ang mga bagay na to para sa kanya. Walang nakaalam sa kung anong magiging reaksyon ni Gade kapag nalamang may naiwang anak siya sa akin. He might abandon him and that could hurt my son into pieces. At ang bagay na yan ang pinagkakaiwasan ko. I can be a selfish mother if my son's feeling is at stake. Yeah, no. It's just I'm very sorry for keeping you away from your father.